Sa probinsya ng Laguna, isang simpleng hardinero si Mang Lito at ang kanyang asawang si Aling Merly naman ay tumatanggap ng labada. May dalawa silang anak, ang panganay na si Sarah at ang bunso na si Junjun. Tahimik ang kanilang buhay, ngunit gaya ng marami, ikaw sila sa pang-araw-araw na gastusin. Isang maulan na hapon, habang nagkakape si Mang Lito at iniisip kung paano pagkakasyahin ng kakarampot na ipon para sa pasukan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang tumawag ay ang kanyang dating amo na si Don Ramon. Lito, wika ng matanda sa kabilang linya. May nabili akong rest house sa Tanay Rizal. Luma na ito at matagal na napabayaan. Kailangan ko ng mapagkakatiwalaang caretaker na titira doon para ayusin ang hardin at bantayan ang renovation. Libre ang tirahan, may allowance pa sa pagkain at dodoblehin ko ang sahod mo. Tila hulog ng langit ang alok. Matagal na pinag-usapan ni Mang Lito at Aling Merly ang desisyon. Mahirap iwanan ang nakasanayan, pero para sa kinabukasan ng mga bata, pumayag sila. Mabilis na inimpake ng pamilya ang kanilang mga gamit. Luulan ng isang inarkilang jeep, binagtas nila ang paakyat at maulap na karsada patungong Tanay. Habang papalapit sila sa lokasyon, kapansin-pansin ang pagbaba ng temperatura at ang pagkapal ng hamog. Tumigil ang jeep sa tapat ng isang kinakalawang na gate. Sa itaas nito, may nakaukit na pangalan sa lumang bato, Casa Vieja. Pagpasok nila sa compound, bumungad ang isang malaking bahay na estilong Espanyol. Maganda ang arkitektura, ngunit nakakatakot ang aura. Ang mga bintana ay gawa sa kapis. Ang hardin ay gubat na sa kapal ng damo. At sa gilid ng bahay, may isang dambuhalang puno ng balete na tila nakayakap sa pader ng mansyon. Habang ibinababa ni Mang Lito ang mga gamit, napansin niya ang kanyang bunsong anak na si Junjun. Nakatayo ang bata sa harap ng malaking pintuan, nakatingala sa ikalawang palapag. "Anak, anong tinitignan mo dyan?" tanong ni Mang Lito. "Tay, may babae po sa bintana. Malungkot siya," sagot ng bata. Tumingala sila sa bintana, pero wala naman silang nakikita kundi ang lumang kurtina na inaalikabok. "Guni-guni mo lang yan, anak. Pagod lang tayo sa biyahe." Pilit ng ngiti ni Mang Lito, bagamat may kaba siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Lumipas ang mga unang araw. Naging abala si Mang Lito sa pagtabas ng mga damo, habang si Manang Merly naman ay nililinis ang makapal na alikabok sa loob. Pero hindi maalis ng pamilya ang pakiramdam na may nakamasid sa kanila. Pagdating sa gabi, madalas silang makarinig ng mga kaluskos sa pasilyo, tunog ng basang mga paa na naglalakad sa sahig na kahoy. Minsan, bigla na lang bumubukas ang gripo sa banyo kahit walang tao. Si Junjun naman ay madalas nilang mahuli na nakikipag-usap sa may ilalim ng hagdanan. Kapag tinatanong siya ni Aling Merly kung sino ang kausap niya, simple lang ang sagot ng bata. "Si Ate Elena po. Umiiyak siya kasi masakit daw ang leeg niya." Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang lahat, nagising si Mang Lito sa isang malakas na kalabog mula sa kusina. Kinuha niya ang kanyang itak at dahan-dahang bumaba. Pagdating niya sa kusina, nakita niya si Junjun. Nakatayo ang bata sa harap ng lumang bodega sa likod ng bahay. Nakabukas ang pinto nito.
Junjun, anong ginagawa mo dyan? Sita ni Mang Lito. Humarap ang bata. Mapungay ang kanyang mga mata at tila wala sa sarili. Tay, gusto daw po lumabas ni Ate Elena. Hindi po siya makahinga. Ang sikip-sikip daw po sa ilalim. Biglang humihip ang isang napakalakas na hangin. Sa dilim, narinig ni Mang Lito ang isang boses ng babae. Hindi galing kay Junjun. Tulungan niyo ako. Hindi na nakatulog ang mag-asawa noong gabing iyon. Kinabukasan, nagpasya si Mang Lito na bumaba sa bayan para magtanong-tanong. Pumunta siya sa isang maliit na tindahan at kinausap ang isang matandang residente doon na si Lola Ising. Nang banggitin ni Mang Lito ang Casa Vieja, namutla ang matanda. Dito nalaman ni Mang Lito ang madilim na kasaysayan ng bahay. Dekada 80 nang mangyari ang trahedya. Ang bahay ay dating pagmamay-ari ng pamilya Villarreal. May isa silang katulong na nagngangalang Elena. Maganda si Elena, mabait at masipag. Ngunit naging mitsa ng kanyang buhay ang kanyang kagandahan. Ang anak ng may-ari na si Senyorito Rico ay nahumaling kay Elena. Pero dahil may nobya na si Rico na galing sa mayamang pamilya, itinago niya ang kanyang pagnanasa. Isang gabi, lasing na umuwi si Rico. Pinagsamantalahan niya si Elena. Nang magbanta si Elena na magsusumbong, nagdilim ang paningin ng binata. Sa takot na masira ang kanyang pangalan at ang kasal na gaganapin, sinakal niya si Elena hanggang sa malagutan ito ng hininga. Para pagtakpan ng krimen, sa tulong ng isang bayarang tauhan, inilibing nila ang katawan ni Elena sa ilalim ng simento ng bodega. Ang mismong bodega kung saan nakatayo si Junjun kagabi. Pinalabas nila na nagnakaw si Elena at tumakas pabalik ng probinsya. Walang nakakaalam ng katotohanan hanggang sa mamatay na lamang ang issue. Umuwi si Mang Lito na mabigat ang kalooban. Alam na niya kung bakit hindi matahimik ang kaluluwa sa bahay. Pag-uwi ni Mang Lito, kinausap niya si Junjun. Anak, nasaan si Ate Elena? Tinuro ni Junjun ang isang partikular na bahagi ng sahig sa bodega. Diyan po, tay. Diyan po siya nilagay na masamang lalaki. Kahit natatakot, kumuha si Mang Lito ng maso. Sinimulan niyang tibagin ang semento. Matigas ito pero tila may puwersang tumutulong sa kanya. Matapos ang ilang oras na paghuhukay, tumambad sa kanila ang isang kalansay na nakabalot sa nabulok na sako. Kasama ng mga buto ay isang kwintas na may pendant na Virgin Mary. Ang kwintas na laging suot ni Elena ayon kay Lola Ising. Agad na tumawag ng pulis si Mang Lito. Dahil sa natagpuang ebidensya at sa kwento ng mga lumang saksi na nabuhayan ng loob, nabuksan muli ang kaso. Bagamat matanda na si Rico Villarreal, naharap siya sa batas. Nalaman ng publiko ang katotohanan at nalinis ang pangalan ni Elena. Ilang araw matapos mailibing ng maayos ang mga buto ni Elena sa sementeryo, muling nagpakita ang multo kay Junjun. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na siya duguan o umiiyak. Nakasuot na siya ng malinis na puting damit at maaliwalas ang kanyang mukha. Nagpaalam na po siya, tay. Nakangiting sabi ni Junjun habang kumakaway. Masaya na daw po siya. Salamat daw po sa inyo. Matapos ang insidenteng iyon, nagpasya ang pamilya ni Mang Lito na lumipat na rin. Hindi nila kayang manatili sa lugar na may ganoong kasaysayan. Pero ang karanasang iyon ang nagbukas ng pinto
para sa tunay na tungkulin ni Junjun. Dahil sa kanyang kakayahang makakita at makipag-usap sa mga yumao, tinanggap ni Junjun ang kanyang espesyal na kakayahan. Sa paglipas ng panahon, lumaki siya at naging isang kilalang albularyo at spirit medium sa Laguna. Ginugol niya ang kanyang buhay sa pagtulong sa mga kaluluwang ligaw na gaya ni Elena. Mga kaluluwang naghahanap lang ng boses na makikinig sa kanilang tahimik na sigaw ng hustisya. Dito nagtatapos ang kwento ng lihim ng Casa Vieja. Isang paalala na walang lihim na hindi nabubunyag at ang mga patay ay hindi nananahimik hanggat hindi nakakamit ang kapayapaan.